Kung binuksan mo ang video na ito ngayon, hindi ito aksidente. May isang bagay sa loob mo na pagod na mag-isip kung talagang nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Ang mga luha na pinunasan mo ng mag-isa, ang mga tahimik na labanan na walang pumalakpak, ang masunuring oo na tanging langit lamang ang naririnig. At bago ka magpatuloy, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Wala sa mga ito ang hindi napapansin. May banal na sagot sa daan at ang mensaheng ito ay ang kumpirmasyon na tahimik na hinihingi ng iyong espiritu. Ngunit bago tayo sumulong sa mensaheng ito mula sa langit, nais kong anyayahan ka. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampanilya dahil kung ang salitang ito ay natagpuan ka ngayon, ang iba ay natagpuan din. Handa ka na bang marinig kung ano ang inilaan ng langit para sa iyo? May mga pagkakataon sa buhay na masikip ang ating puso, hindi dahil sa kakulangan ng pananampalataya, kundi dahil sa napakaraming katanungan. At marahil ikaw ay eksaktong doon, sinusubukan upang maunawaan kung ang Diyos ay talagang nakita ang lahat ng iyong pinagdaanan, lahat ng iyong nilunok ng tahimik, lahat ng iyong tiniis ng walang mga saksi. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan ka ng salitang ito ngayon. Hindi ito pagganyak, hindi ito nagkataon, ito ay langit na tumatawag sa iyo sa pangalan. Kapag nais ng Diyos na makipag-usap sa isang tao, lumilikha siya ng mga hindi malamang na landas at pumasok ka lang sa isa sa mga ito. May mga sitwasyon kung saan sinubukan mo pang kumbinsihin ang iyong sarili na nagmamalabis ka, na marahil ay sobra ang iyong nararamdaman, umaasa ng sobra, naniniwala ka ng sobra. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, may iginiit na may isang bagay na mas malaki ang nangyayari. At ang tinig na iyon ay hindi imahinasyon, ito ay espiritual. Dahil ang dala mo ay hindi pangkaraniwan, at ang kinakaharap mo ay hindi rin. Ang kamay ng Diyos ay dumarating sa mga taong minarkahan niya at naramdaman mo na ang haplos na ito mula pa noong bata ka pa, kahit na hindi mo ito maipaliwanag ng maayos. Siguro pagod ka na sa pakikipaglaban ng mag-isa, pagod na sa paghawak sa sakit na walang pinaghihinalaan, pagod na sa pagiging malakas, samantalang sa katunayan ay sinusubukan mo lang mabuhay. Sabi ko nga sa kanya, nakita na ng langit ang lahat. Bawat kawalang katarungan, bawat nakatalukbong na pag-atake, bawat salita na nilunok mo para hindi masaktan ng sinuman, hindi ka naging invisible sa Diyos. Sa kabaligtaran, sa kanyang katahimikan ka mismo ang pinakapinagmamasdan niya. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag kanya ngayon na hinirang. At bago ang pag-aalinlangan ay sumusubok na bumalik, bigyang pansin. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, ito ay dahil mayroong isang espiritual na kilusan na nangyayari sa paligid mo. Hindi ito illusion, hindi ito emotion, ito ay banal na intervention. Pinatutunayan sa iyo ng langit na hindi ka lumakad ng nag-iisa, na walang mga luha na bumaba ng walang layunin at na mayroong isang makalangit na katarungan na bumabangon sa iyong pabor. Ang kumpirmasyon na ito ay hindi lamang isang sagot. Ito ay isang palatandaan na ang isang bagay na mas malaki ay malapit ng magsimula. May mga bagay na naranasan mo na walang sinuman ang lubos na malalaman. At okay lang iyon. Ang langit ay palaging mas interesado sa kung ano ang nangyayari kapag walang nakatingin. Ilang beses ka na bang nanalangin nang hindi nakaramdam ng kahit ano? Ilang beses mo na bang binuksan ang iyong bibig para lang sabihing, Diyos, hindi ko alam ang gagawin, pero nagtitiwala ako? Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi nag-viral, hindi ito tumatanggap ng palakpakan, ngunit ito mismo ang gumagalaw sa puso ng Ama. Hindi niya kailangan ng entablado para maitala ang lalim. Nakikita niya kung ano ang binabaliwala ng lupa.
Ilang beses mo na bang pinatawad ang mga taong hindi man lang humingi ng paumanhin? Nilunok mo ang iyong pagmamataas, pinatahimik ang iyong ego at pinili ang kapayapaan kahit na ang sakit ay sumigaw sa iyo na gawin ang kabaligtaran. Bihira ang ganitong uri ng pagpapatawad, mahal ito at ibinigay mo ito. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil masyado siyang malakas para dalhin ang patay na bigat sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat kilos nito ay napansin sa kalangitan na tila nagre-rehistro ng mga diamante. Wala sa mga ito ang hindi napapansin. Ito ay sinabi, pinananatili at pinarangalan. Mayroon ding mga araw na ang tukso ay tumama ng husto at walang sinuman ang makakaalam kung ikaw ay sumuko. Ngunit isinara mo ang pinto, tumingin sa malayo, pinili ang tamang landas. Ito ay masyadong malaki upang hindi napapansin. Sa mga oras na ito ay iniyuyuko ng Diyos ang kanyang mukha at bumubulong, nakita ko. Nakita niya ang tahimik na digmaan, nakatagong pagtalikod at lihim na disiplina. Nakita niya kapag natalo mo ang iyong sarili at iyon ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa anumang pampublikong tagumpay. At ang pinakamagandang bagay ay ang mga maliliit at halos hindi nakikitang pagsunod na ito ang pinakanagmamarka sa kalangitan. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon na ngayong isang kilusan tungkol sa iyong buhay, hindi dahil gumawa ka ng ingay, ngunit dahil ikaw ay tapat kapag walang sinusukat. Sa korte ng langit, ang iyong kasaysayan ay naitala, hindi sa pamamagitan ng kung ano ang iyong ipinakita, ngunit sa pamamagitan ng kung ano ang tunay mong naranasan. At ang Diyos ay malapit ng sumagot sa kung ano lamang ang kanyang nakikita. May mga araw na tila pangkaraniwan, ngunit sa espiritual na mundo, ang mga ito ay itinakda bilang mga punto ng pagbabago. Marahil ay hindi mo pa namamalayan ito, ngunit isang umaga lang ang lumipas sa iyo. Nagising ka ng pareho, gumising ka rin, ginawa mo ang lagi mong ginagawa. Ngunit may kakaiba sa kapaligiran, isang liwanag, isang intuwisyon, isang kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Habang natutulog ka, gumagalaw ang Diyos ng mga piraso na hindi pa nakikita ng iyong mga mata. May isang sandali kapag ang kalangitan ay nagpasya na pabilisin kung ano ang tumigil, i-unlock kung ano ang tila nakalock, at muling ihanay ang mga landas na baluktot. At kapag dumating ang sandaling iyon, wala nang nananatiling pareho. Maaaring walang ingay, paningin, apoy o kahayag, ngunit may isang kautusan. Ang mga pintuan ng espiritual na dati nang sarado ay nagsimulang magbukas. Ang mga bagay na imposible kahapon ay nagsisimula ng pumila ngayon. Ang kalangitan ay gumagalaw muna sa hindi nakikita bago lumitaw sa likas na katangian, at marahil ay nakadama ka ng ibang pagkabalisa na para bang may tumatawag sa iyo na tuwid ang loob, tumayo ng mas matatag, lumapit sa Diyos ng may higit na lakas ng loob. Hindi ito imahinasyon, ito ay tanda ng banal na pagbilis. Kapag gumagalaw ang kalangitan sa orasan, nararamdaman ito ng kaluluwa. Kapag sinabi ng Diyos na ngayon, nanginginig ang Espiritu, naramdaman mo ito dahil inilabas na ang order. May mga anghel na gumagalaw, nagdadala ng mga sagot na ipinagkait, naghahanda ng mga sitwasyon na hindi mo alam na umiiral. At alam mo ba kung bakit? Tungod kaya niya tahimik nga pagkamatinumanon inabot ha atubangan han Diyos, sugad nga alaala. Ngayon, inilipat niya ang mga bagay na kailangang ilipat. Sa ngayon, nilagdaan niya ang ipinangako na. Sa araw na ito, pinakawalan niya ang natigil sa pag-aaral. Hindi mahalaga kung hindi mo pa ito nakita ng iyong mga mata. Nakita ito ng mundo ng mga espiritu, narinig ito at tumugon dito. Ang kalangitan ay lumipat patungo sa iyo at ang pagmumuni-muni nito ay magsisimulang lumitaw sa susunod na ilang araw sa napakalinaw na paraan na malalaman mo lamang iyon ay dahil sa Kanya.
Marahil ay ginugol mo ang isang malaking bahagi ng iyong buhay na sinusubukang maging malakas, sinusubukang makuha ito ng tama sa bawat oras, sinusubukang mabuhay hanggang sa mga inaasahan ng mga tao at pakiramdam pa rin na hindi ito sapat. Ngunit ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga perpekto, tinitingnan niya kung sino ang totoo. Ang katapatan ng kanyang puso ay mas mabigat sa harap ng langit kaysa sa lahat ng kanyang mga kamalian na pinagsama-sama. Ang Diyos ay hindi humanga sa mga maskara. Siya ay kumikilos para sa pagiging tunay, at iyon ay isang bagay na palagi mong dinadala nang hindi mo namamalayan. Minsan, nalulungkot ka sa sarili mo na parabang nahuhulog ka, na parabang hindi ka sapat na mabuti. Ngunit nakita ito ng Diyos kapag sinubukan mo. Nakita niya kapag nahulog ka at bumabalik pa rin. Nakita niya kapag wala kang naiintindihan pero nagpasya pa rin siyang magtiwala. Ang taos-pusong pagsunod na iyon na nagmula sa kanyang pinakamalalim na intensyon ang talagang nakakaantig sa Ama. Hindi ito tungkol sa hindi kailanman nabigo. Ito ay tungkol sa patuloy na pagsasabi ng oo, kahit na ang lahat ng nasa loob mo ay nais na sumuko. May mga tao na tila mas espiritual sa labas, ngunit hindi naghahatid ng kahit kalahati ng pagsuko na inihahatid mo ng lihim. Alam ng Diyos ang iyong mga panloob na pakikibaka, ang iyong mga nakatagong alitan, ang iyong tahimik na mga labanan, at iyon ang gumagalaw sa Kanya sa iyong pabor. Hindi ito isang espiritual na palabas na gumising sa kalangitan. Ito ay ang katotohanan ng puso. Nakikita niya ang lakas na ginagamit mo upang hindi maligaw ng landas. Ang lakas ng loob na mayroon ka upang humingi ng kapatawaran, ang pagsisikap na ginagawa mo upang mapanatiling buhay ang pananampalataya kapag ang lahat ay nagbabanta na mawala. At iyon mismo ang dahilan kung bakit darating ang bayad. Hindi dahil sa mukha mong malakas, kundi dahil naging tapat ka sa mahihinang mga araw. Hindi dahil ikaw ay walang kapintasan, kundi dahil ikaw ay taos-puso. Ang Diyos ay tumutugon sa mga namumuhay ng may bukas na puso, na sugatan pa, pagod pa, hindi perpekto pa nga. Ang salitang ito ay upang ipaalala sa iyo. Ang langit ay nagpasya na parangalan ka hindi dahil sa ipinakita mo sa mundo, kundi dahil sa kung ano ang iyong pinag-iisa. Ang kanyang katotohanan ang nakakuha ng pansin ng Diyos at siya ay sumasagot. Minsan, iniisip mo na naglalakad ka ng mag-isa na walang nakapansin sa pagsisikap na ginagawa mo o sa sakit na sinusubukan mong itago. Ngunit laging nakikita ng langit kung ano ang binabalewala ng lupa. Isipin si Hana na tahimik na umiyak sa templo habang mali ang interpretasyon ng lahat sa kanya. Nakita ng Diyos ang kanyang kaluluwa bago niya nakita ang kanyang mga salita. Ganun din ang nangyayari sa iyo. Ang inyong mga nakatagong pagsusumamo na hindi ninyo sinabi kaninuman ay dininig at iningatan ng Ama. Alam din ni Jose kung ano ang pakiramdam ng pagkalimot ng mga tao. Siya ay pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid, ibinebenta, di makatarungang inakusahan, ikinulong ng hindi karapat-dapat. Ngunit nang tumalikod ang lupa, sinusundan siya ng langit ng paunti-unti. At hindi dahil sa walang kabuluhan na binuhay siya ng Diyos sa tamang panahon. Ang iyong kwento ay nagdadala ng parehong huwaran. Kapag tila inilibing ka nila, itinatanim ka ng Diyos. Maaaring hindi pinalakpakan ng mundo ang iyong integridad, ngunit nakarehistro na ito ng langit bilang binhi ng kadakilaan. Isipin ang tungkol kay Jesus sa Getsemani. Maging ang mga disipulo ay hindi naunawaan ang bigat ng digmaan na kanyang inilulunsad sa kanilang mga kaluluwa. Ito ay isang malungkot, tahimik, matinding pakikibaka, ngunit doon sa madilim na hardin na iyon na ang kalangitan ay nagtakda ng pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan. Kung minsan ang kanyang Getsemani ay ganito rin, mga nakatagong luha, sakit na hindi inaakala ng sinuman at isang katahimikan na masakit.
Nakikita ng Diyos ang bawat detalye. Alam niya ang iyong pagtalikod, ang iyong katapatan at ang bigat na dinadala mo sa iyong puso. Kaya't huwag kang magpaloko sa pag-iisip na hindi ka napapansin. Ang bawat tamang desisyon na hindi kinilala ng sinuman, bawat digmaan na nanalo na hindi nakita ng sinuman, bawat sandali na naging tapat ka ng walang tagapakinig ay nakasulat sa harap ng Diyos. Pinahahalagahan ng langit ang kinamumuhian ng lupa, at ang tahimik na katapatan na ito ang nakakakuha ng pansin ng Ama. Igagalang niya ang naranasan mo sa kadiliman at babaguhin sa liwanag ang iyong ibinigay ng lihim. Walang binaliwala. May mga labanan na hindi malalaman ng sino man na nanalo ka dahil nangyari ito sa loob mo. Sa kabila nito, sila ay mga higante. May isang gabi na huminga ka ng malalim para hindi ka sumabog at piniling magdasal kapag nais ng lahat na itulak ka sa labas ng kontrol. May isang bukang liwayway na umiyak ka hanggang sa sumakit ang iyong puso, ngunit sinabi pa rin, Diyos, nagtitiwala ako. Ang mga sandaling ito ay hindi lumilitaw sa mga larawan. Hindi sila ibinahagi. Hindi sila ipinagdiriwang, ngunit ang mga ito ang kumukuha ng luha mula sa puso ng Ama. Kapag nagpasya kang manahimik upang hindi masaktan, kahit na tama ka, iyon ay isang espiritual na tagumpay. Kapag nilabanan mo ang pag-uudyok na tumugon ng maayos o umiwas sa isang tao o talikuran ng lahat, iyon ay pagsamba. Kapag pinili mong magtiwala habang ang lahat ay bumagsak sa paligid mo, iyon ang isa sa pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya. Ang mga maliliit na malalaking desisyon na ito ang pinakagumagalaw sa kalangitan. Dahil ginawa ang mga ito nang walang madla, walang palakpakan, walang agarang gantimpala. Ang mga ito ay nilikha mula sa pag-ibig at katapatan. Maraming tao ang tumitingin sa iyong buhay at walang ideya tungkol sa mga digmaan na kinakaharap mo ng lihim. Iniisip nila na ikaw ay malakas sa likas na katangian, ngunit alam ng Diyos ang emosyonal at espiritual na halaga na binabayaran mo upang maging kung sino ka. Nakita niya kapag nahihirapan ka sa mabibigat na kaisipan, kapag bumangon ka pagkatapos ng pagkahulog, kapag tumanggi kang mapuno ng kapaitan. Ang bawat kilos niya sa loob ay nasaksihan ng langit bilang isang kilos ng bihirang at mahalagang katapangan. At iyon ang dahilan kung bakit nalalapit na ang pag-aani. Ang mga tagumpay na hindi pa nakikita ng sinuman ay malapit ng maging mga saksi sa publiko. Hindi dahil hinahangad mo ang pagkilala, kundi dahil pinarangalan ng Diyos ang mga nanalo sa mga digmaan sa kaluluwa nang hindi nawawala ang diwa. Nakita niya ang bawat detalye ng mga pribadong pakikibaka na ito at nagpasya siyang gantimpalaan ang lahat ng napanalunan mo nang walang nakakakita. Ang langit ay hindi kailanman walang pakialam kapag pinipili ng isang puso ang Diyos kahit na dumudugo ito sa loob. Mayroong isang yugto ng buhay kung saan ang lahat ay tila tahimik, walang paggalaw. At doon mismo kumikilos ng malalim ang Diyos. Tulad ng pagtatago ni Esther sa loob ng maraming taon bago nabuhay ang kanyang layunin, dumaan ka rin sa mga panahon ng pagkawala ng lagda na walang katuturan sa oras na iyon. Ngunit ang bawat katahimikan ay paghahanda. Bawat paghihintay ay humubog sa kanyang puso. Ang bawat saradong pinto ay nagtuturo sa iyo na umasa ng higit pa sa Diyos kaysa sa mga tao. Walang pagkawala, ito ay pagbato. Nasanay na rin si David na lumayo sa pansin. Habang ang kanyang mga kapatid ay nakikita, ipinagdiriwang at pinili, siya ay nag-iisa kasama ang mga tupa na nakikipag-ugnayan sa mga panganib na walang sinuman ang nag-iisip. Ngunit doon itinayo ng Diyos sa kanya ang lakas ng loob, awtoridad at pagkakakilanlan. Gayon din, ang kanyang mga pribadong labanan ay hindi nasayang.
Ang bawat laban na kinakaharap mo ng mag-isa ay kwalipikado sa iyo na magdala ng isang bagay na hindi kayang harapin ng mga mas handa na tao. Hindi ka nakalimutan, ikaw ay nakabalangkas. At may mga pagkakataon na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan, kundi estratehiya. Pinalakas ka niya sa ugat bago ka inilantad sa bunga. Tinuruan ka niya na makinig sa kanyang tinig bago mo marinig ang palakpakan ng mga tao. Pagdating ng tamang panahon, biglang nagbago ang lahat. Isang solong desisyon, isang solong pagkakataon, isang solong pinto, at kung ano ang tila tumagal ng oras ay may katuturan. Ang di nakikitang paghahanda ay laging nauuna sa nakikitang layunin. Lagi. Kaya kahit na tila huli ka, hindi ka, nasa tamang panahon ka na para sa isang oras na tulad nito. Ang yugto na pinagdaanan mo ay hindi parusa, ito ay pagsasanay. Hindi ito pag-abandona, ito ay pagkakahanay. Bawat aspeto ng inyong buhay na tila tigang ay pinalalakas upang mapanatili ang darating. Matagal ka nang inihanda ng Diyos bago kanya ipinahayag. Ngan anitinanda nga panahon nagtitikahirani nga may hilom, kundi husto nga mga hakbang. Ang langit ay hindi kailaman gumagana tulad ng lupa. Habang pinahahalagahan ng mundo ang ingay, hitsura, pagganap at kakayahang makita, ang Diyos ay tumitingin sa loob. Nakikita niya ang mga motibasyon, intensyon, maliliit na kilos na walang nakakapansin. Ang ekonomiya ng langit ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanga, kundi yung mga taos-puso. Isipin si Rachel na umiiyak sa kung ano ang nawala sa kanya. Hindi niya kailangan ng entablado para alalahanin siya ng Diyos. Ito ay tumutugon sa tunay na sakit, hindi sa mahusay na pinagsama-samang palabas. Natutunan din ito ng mga Israelita sa ilang. Hindi ang maliwanag na pananalita ang nagpasigla sa Diyos, kundi ang tunay na sigaw na bumangon mula sa kanilang mga kaluluwa. Habang marami ang nagsisikap na bumuo ng kanilang sariling lakas, pinili ng Diyos na kumilos sa pamamagitan ng kahinaan. Palagi niyang ginagawa ito sa ganitong paraan. Mas totoo ang puso, mas malakas ang tugon. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay naobserbahan sa lihim at hindi sa kung ano ang sinubukan mong ipakita sa iba. Ang balo na nagbigay lamang ng 2 baryo ay hindi kailanman nakakuha ng pansin ng karamihan, ngunit nakuha niya ang atensyon ni Jesus. Dahil ang ibinigay niya ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi mula sa pagtatangka na magmukhang mapagbigay. Gayon din ikaw, marahil ang kanilang mga handog ng oras, ng pagpapatawad, ng pananampalataya, ng pagtalikod, ay tila maliit sa mga mata ng tao, ngunit nakikita ito ng langit bilang napakalaking mga gawain. Hindi sinusukat ng Diyos ang dami, sinusukat nito ang lalim. At maging ang magnanakaw sa krus sa kanyang mga huling segundo ay kinilala ng kanyang puso ni Kristo mismo. Isang simpleng kilos, isang sirang pangungusap, isang hindi pa rin sakdal na pananampalataya, at ang kalangitan ay nabukas. Pinatutunayan nito na ang Diyos ay tumutugon sa panloob, hindi sa tanawin. Sa araw na ito, tinitingnan kanya ng may ganoong tingin. Alam niya kung ano ang gastos ng bawat tahimik na desisyon. Alam niya ang kahalagahan ng kanyang paghahatid. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang pabor ay nagsisimulang lumipat patungo sa iyo. May mga pagkakataon na naiiba ang isang bagay kahit na hindi natin alam kung paano ito ipaliwanag. Ang mga bagay ay nagsisimulang dumaloy sa isang kakaibang paraan. Ang mga pintuan na sarado sa loob ng maraming taon ay gumagalaw ng millimeters. Mga pagkakataon na hindi mo man lang hinanap ay nagsisimulang lumitaw. Hindi ito nagkataon. Ito ay banal na pabor na nakapila sa paligid mo. Kapag nagpasya ang Diyos na maglabas ng sagot, walang anuman ang makakapigil dito. At papasok ka na sa ganoong klaseng panahon.
Marahil ay napansin mo na ang mga maingat na palatandaan, isang hindi inaasahang kapayapaan, isang tao na lumapit upang tumulong, isang pagkakataon na tila simple ngunit nagbigay daan para sa isang bagay na mas dako. Ang kamay ng Diyos ay gumagana ng ganito, una sa detalye, pagkatapos ay sa kumpletong himala. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng paglipat ng mga piraso na tila maliit, ngunit iyon ng magkasama ay nagpapakita ng isang perpektong layunin. Ang langit ay nagtahi ng isang pagliko para sa iyo, at ang proseso ay nagsimula nang hindi mo napagtanto ang buong sukat nito. Nangyari ito dahil nakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa mga mahihirap na araw. Nakita niya ang kanyang espiritual na katatagan, ang kanyang pagpili na manindigan ng matatag kahit na tila walang nagbabago. At ngayon ay inilalabas niya ang napanatili. Ang mga ito ay mga pintuan na magbubukas ng walang paliwanag, probisyon na darating ng hindi inaasahan, mga sagot na matagal mo nang hinihintay na nagsisimulang magkaroon ng hugis sa harap mo. Ito ay tulad ng kung ang kalangitan ay nagbago ng posisyon nito sa iyong pabor, at ang pinakamagandang bagay ay ang pabor na ito ay hindi nakasalalay sa pagsang-ayon ng sinuman. Ang kamay ng Diyos ay hindi sumasanggunian sa opinyon ng tao. Kapag nagpasya siyang parangalan ka, ginagawa niya ito sa likod ng mga eksena sa hindi nakikita at imposible. At biglang bumagsak ang lahat. Iyon ang nangyayari ngayon. Ang banal na pabor na dating tila malayo ay lumalapit sa iyo ng may lakas, katumpakan at layunin. Maghanda. Ang yugtong ito ay magpapaalala sa iyo na hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa lihim. May mga bagay na naranasan mo na hindi kailanman kinilala ng sinuman, ngunit lahat ng ito ay naitala sa kalangitan. May isang aklat ng pag-alaala sa harap ng Diyos, at dito nakatala ang bawat kilos ng iyong katapatan, bawat tahimik na pagtalik, bawat kilos ng pagmamahal na ginawa mo kahit na nasugatan ka. Walang nawala, walang binaliwala. Hindi nakakalimutan ng langit ang mga taong naninindigan ng matatag kapag walang ibang nakatingin. Kayo ay naalala, nakita at napansin, hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang isang mahalagang tao. Kapag nagpasya kang panatilihing malinis ang iyong puso, kahit na matapos ang kawalang katarungan, ito ay nasusulat. Kapag nagpatawad ka ng walang paghingi ng paumanhin, isinulat mo ito. Kapag sinabi mo ang oo sa Diyos habang ang lahat ay sumisigaw ng sumuko, ito ay nakasulat. At kapag nanatiling tapat ka habang napapagod ka, isinulat din iyon. Ang kwentong ito na ikaw ay namuhay ng tahimik ay naging isang alaala sa harap ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nawala sa loob ng isang segundo. Maraming tao ang nag-iisip na ang Diyos ay tumutugon lamang sa kung ano ang publiko, ngunit nasa lihim na itinanim ang pinakadakilang binhi, at ang mga binhi nito ay marami. Ang langit ay nagtataglay ng mga nagtatanim ng pananampalataya sa tuyong lupa, yaong mga patuloy na nagtitiwala kahit hindi nakikita, yaong mga bumabangon kahit na nahuhulog sa loob. Ang lahat ng ito ay naroroon. Ang kanyang mga luha, ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang mga bagong simula. Ang mga celestial na balumbon ay nagdadala sa iyo ng higit pa kaysa sa napagtanto mo, at ngayon ay oras na para sa mga sagot. Iyon ang dahilan kung bakit may pagbabago sa hangin. Hindi ito isang impresyon, ito ay isang pagbati. Hindi kinalimutan ng Diyos ang iyong naranasan. Malapit na niyang igalang ang lahat ng iyong naihatid. Kayo ay nakatala sa mga aklat ng langit, hindi bilang isang taong sumubok, kundi bilang isang nanatili. At ang mga natitira aanihin. Ang darating ay hindi nagkataon, ito ay isang espiritual na kahihinatnan. Nagsimulang gumalaw ang gantimpala dahil ipinaalala sa iyo kung saan talaga ito mahalaga. Mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkalimot ng mga tao
at pag-alaala ng Diyos. Marahil ay naramdaman mo na ang bigat ng kalungkutan, pagtanggi, o kahit na ang pakiramdam ng hindi nakikita sa maraming pagkakataon sa iyong buhay. Ngunit bago ang langit, hindi ka pa naging mukha sa karamihan. Palagi kang kilala sa pangalan, sa kaluluwa, sa kasaysayan. Hindi ka kailanman tinatrato ng Diyos na parang isang ordinaryong tao. Noon pa man ay alam niya kung sino ka bago mo pa naunawaan kung sino ka. Ilang beses mo nang tinatanong ang iyong sarili, mahalaga ba ako? Naaalala ba talaga ako ng Diyos? Ang mga katanungang ito ay hindi lumilitaw dahil mahina ka, kundi dahil sensitibo ka sa espiritual na mundo. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ng malinaw, mahalaga ka ng higit pa kaysa sa iniisip mo. May espiritual na bakas sa inyo, isang pagkakakilanlan na hindi ibinigay ng buhay, pamilya o lipunan, ito ay ibinigay ng Diyos mismo. Bahagi ka ng kasaysayan na isinulat niya mismo. Hindi ka tinukoy ng mga pagkakamali na nagawa mo o ng mahihirap na panahon o kung ano ang inalis nila sa iyo. Ang iyong pagkakakilanlan ay nakabatay sa sagradong layunin na inilagay ng Diyos sa loob mo. Ang paraan ng iyong pakiramdam, kung paano mo nakikita ang mundo, kung paano ka kumonekta sa banal, wala sa mga iyon ay isang pagkakataon. Ito ay isang palatandaan, ito ay isang tatak. Ito ay patunay na mayroong isang tawag sa iyong buhay na hindi mabubura, kahit na ang lahat ay tila madilim. At ang salitang ito ay dumating sa iyo ng eksakto upang ipaalala sa iyo ito. Hindi ka malilimutan, kayo ang napili. Hindi siya mawawala sa lugar, siya ay ginagabayan. Hindi ito nawawala. Ito ay hinuhubog. Ang paraan ng pagtingin sa iyo ng Diyos ay mas dakila kaysa sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Kilala ka niya sa mga detalye, nauunawaan ka sa kailaliman at tinawag ka sa isang bagay na inihahayag pa rin. Ang pagkakakilanlan ay hindi kung ano ang sinabi nila tungkol sa iyo. Ito ang ipinahayag ng langit tungkol sa iyo mula sa simula. Ngayong alam mo na nakikita ka ng Diyos, nakikilala ka at pinili ka niya, may espiritual na paanyaya na ginawa. Mamuhay bilang isang taong nakakaalam nito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa paglalakad ng may kamalayan sa banal na presensya sa iyong tabi. Kapag nauunawaan mo na ang kalangitan ay nagbabantay sa iyo ng may pag-ibig, kahit na ang mga simpleng gawain ay nagkakaroon ng layunin. Ang paraan ng iyong pagsasalita, kung paano ka tumulong, kung paano ka nagpapasya, ang lahat ng ito ay nagiging pagsamba. Ang kanyang gawain ay nagiging isang altar, at ang kanyang buhay isang tugon sa paghipo ng Diyos. Sa totoo lang, matagal ka nang nabubuhay bilang isang taong nagsisikap na mapasaya ang mundo. Napakaraming oras na sinusubukang magkasya sa mga lugar na hindi mo kayang gawin. Masyadong maraming oras sa pagpapatahimik kung sino ka talaga para hindi ka maabala. Ngunit ngayon, ang langit ay tumatawag sa iyo sa isang bagong posisyon. Kapag tinanggap mo ang espiritual na pagkakakilanlan na ibinigay sa iyo ng Diyos, sinimulan mong pahalagahan ang mga bagay na dati ay hindi napapansin. Pasasalamat, pagpipitagan, katahimikan, kabaitan, kahinahunan. Ito ay humuhubog hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa kapaligiran sa paligid mo. Ang pagkinabuhi, sugad nga usa nga nakikita tikang halangit, nangangahulugan, liwathin pagbag, o hangud tiyay nga mga buhat nga tuha espiritual nga mga binhi. Ngiti, mabilis na pagpapatawad, inspiradong payo, matalinong desisyon, tapat na pagpili. Lahat ng ito ay may walang hanggang epekto kapag inanyayahan mo ang Diyos sa gawain, kahit na ang pinakakaraniwang mga bahagi ng araw ay nagsisimulang magdala ng layunin. Hindi lamang niya nais na pagpalain ka,
Nais niyang lumakad kasama ka sa bawat detalye mula sa pinaka-espiritual hanggang sa pinakapangkaraniwan. At habang kinukuha mo ang bagong paninindigan na ito, may isang bagay na makapangyarihang nangyayari. Nagsisimula kang mag-radiate kung ano ang iyong dala. Kapayapaan na nagpapakalma, presensya na nagpapagaling, liwanag na nakakaakit. Mararamdaman ito ng mga tao kahit na hindi nila naiintindihan. Ang mga sitwasyon ay magbabago sa pamamagitan lamang ng iyong presensya. Hindi ito espiritual na walang kabuluhan. Ito ay espiritual na tungkulin. Tinawag ka upang maging isang tao na hindi lamang tumatanggap sa Diyos, kundi dinadala ang Diyos saan ka man naroroon. At ang pagbabagong ito ay nagsisimula ngayon sa paraang pinili mong mamuhay mula ngayon. Minsan, iniisip mo na kailangan mong gumawa ng isang dakilang bagay upang mapalugod ang Diyos, ngunit palaging pinahahalagahan ng langit ang mga simple. At maaaring hindi mo ito namamahala, ngunit ang bawat maliit na pagpipilian na ginagawa mo araw-araw ay bumubuo ng isang malalim na espiritual na pamana. Upang hikayatin ang isang tao kapag ikaw mismo ay nangangailangan ng pampatibay loob. Upang pumili ng kapayapaan kapag ang pagtatalo ay tila hindi maiiwasan, upang pigilan ang iyong dila kapag ang katotohanan ay puno ng sakit. Ang lahat ng ito ay umaalingaw-ngaw sa kawalang hanggan. Naaalala ng langit ang bawat detalye. Ang integridad na ipinapakita mo sa maliliit na sitwasyon ay mas mahalaga kaysa sa magagandang espiritual na pananalita. Kapag tapat ka kahit na maaari mong samantalahin ito, kapag tumutulong ka nang hindi inaasahan ang pagbabalik, kapag nananalangin ka para sa isang tao ng tahimik, ito ang mga saloobin na humuhubog sa espiritual na mundo sa paligid mo. Ang Diyos ay palaging nagsusulat ng mga dakilang kwento mula sa maliliit na gawain at ang kanyang buhay ay hindi naiiba. Ang paraan ng pamumuhay mo sa pang-araw-araw na buhay ay mas makapangyarihan kaysa sa iniisip mo. At mayroong isang hindi nakikitang epekto na maaaring hindi mo napansin. Sa bawat oras na pipiliin mong huwag tumugon ng may galit, nakakagambala ka sa mga lumang siklo. Sa tuwing magdedesisyon kang huwag ikumpara ang iyong buhay sa buhay ng ibang tao, isinasara mo ang pinto sa inggit at pagkabalisa. Sa tuwing magpapatawad ka muna, nagbibigay ka ng puwang para sa pagpapagaling sa iyong pamilya. Ang mga ito ay mga saloobin na tila maliit, ngunit nagdadala ng makalangit na timbang. Nagtatayo ka ng isang pamana na hindi nakikita ng mundo, ngunit itinatala ng kalangitan. At sa huli, ang maliliit na pagsunod na ito ang ginagamit ng Diyos upang ihanda ang kanyang susunod na panahon. Hindi niya hinahanap ang pinakamalakas, kundi ang pinakahanda. Hindi ang pinakatalentado, ngunit ang pinakamasunurin. At ipinakita mo ito araw-araw, kahit na pagod, kahit na nasasaktan, kahit na may pag-aalinlangan. Ang bawat binhi ng mga pang-araw-araw na kilos na ito ay lumalaki sa hindi nakikita, at sa lalong madaling panahon, makikita mo ang mga prutas na magugulat sa iyo. Nagtatayo ka ng higit pa sa isang buhay. Nagtatayo ka ng kawalang hanggan. Mayroong isang mas malalim na espiritual na antas kaysa sa pagtanggap lamang ng mga sagot. Ito ay kapag sinimulan mong dalhin ang mismong presensya ng Diyos saan ka man magpunta. Marahil ay hindi mo pa namamalayan ito, ngunit ang paraan ng pakikitungo mo sa buhay, kung paano mo tinatrato ang mga tao, kung paano ka tumugon sa mga pagsubok, ang lahat ng ito ay nagpapakita na mayroong isang bagay na naiiba tungkol sa iyo. Hindi ito lakas ng tao, ito ay banal na presensya. Ang langit ay hindi lamang tumawag sa iyo upang tamasahin ang pagpapala, kundi upang maging isang tao na sa pamamagitan nito ay matatagpuan ng iba ang Diyos. Maraming tao ang nakikita kang kalmado sa mga oras ng kaguluhan at iniisip na ikaw ay malakas.
Hindi nila alam na ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa inyo. Ito ay nagmumula sa Diyos na naninirahan sa inyong espiritu. Pagdating mo, nagbabago ang kapaligiran. Kapag nagsasalita ka, nagdudulot ka ng kapayapaan. Kapag nakikinig ka, gumagaling ka. Kapag nagdarasal ka, nagbubukas ka ng mga landas. Hindi ito talento, ito ay layunin. Pinili ka ng Diyos upang maging tulay, ilaw, kanlungan at direksyon para sa mga taong pagod, nasugatan at nawawalang tao. Hindi ka lamang naiimpluwensyahan ng presensya, dinadala mo ito. Ang pagiging tagapagdala ng presensya ay nangangahulugan din ng pagdadala ng pag-asa kung saan may pagsuko. Nangangahulugan ito ng pag-aalay ng pagmamahal kung saan may katigasan, pagtitiyaga kung saan may pangangati, pakikiramay kung saan may paghatol. Tinawag kayong pumasok sa mga lugar kung saan ang pananampalataya ay lumamig at muling nag-aapoy ng mga apoy. Hindi ito tungkol sa paglutas ng lahat, kundi tungkol sa pagiging isang spark mula sa langit saan ka man naroroon. Ginagamit ng Diyos ang kanyang posisyon, ang kanyang hitsura, ang kanyang tinig, ang kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao upang ibunyag ang kanyang sariling puso. Kapag naiintindihan mo ito, magbabago ang lahat. Tumigil ka sa pag-asa ng pagkilala at magsimulang maglingkod. Tumigil siya sa paghahanap ng palakpakan at nagsisimulang makita ang mga pagkakataon na makaapekto sa buhay. Itigil ang pagtingin sa iyong sarili bilang pangkaraniwan at maunawaan na mayroong isang espiritual na kapaligiran na lumalakad kasama mo. Iyan ang tunay na pagpapala, hindi lamang magkaroon ng mga himala, kundi maging isa sa mga ito. Tinawag ka upang maging isang sagot, hindi lamang upang tanggapin ito. At ang kamalayan na ito ay magbubukas ng mga pintuan na hindi mo man lang naisip. Ama, sa sandaling ito, ipinagdarasal ko ang buhay na ito na nagbabasa ng mga salitang ito ng may bukas na puso. Alam mo ang bawat tahimik na luha, bawat gabi ng pakikibaka, bawat labanan na ipinaglalaban sa loob ng kaluluwa, walang itinatago sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit ngayon hinihiling ko sa inyo. Alalahanin ninyo ang bawat sakripisyo, bawat pagtatalikod, bawat oo na ibinibigay ng lihim. Naway kumilos ang langit ngayon sa pabor sa taong ito, na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya kahit na wala siyang naramdaman. Naway maabot ng banal na paghipo ang mga lugar na natutulog. Panginoon, palayain mo ang tamang panahon sa iyong buhay. Lahat ng bagay na tila natigil, nakalimutan, ngayon ay naaayon sa iyong layunin. Naway magbukas ang mga di nakikitang pintuan, maaaring lumitaw ang mga hindi inaasahang pagkakataon, maaaring mabuksan ang mga imposibleng landas. Nagpapadara siya ng mga anghel na kumikilos upang itakda ang entablado, ituwid ang mga landas, at alisin ang espiritual na mga relasyon na nangalimbasog na makahadlang sa pag-uswag. Hayaan ang pagpapabilis, direksyon at kalinawan. Hayaan ng sagradong layunin na ipakita kaagad. Ama, humihingi ako ng malalim na pagpapanumbalik. Pinagaling nito ang nasira, pinalalakas ang naging mahina, pinanibago ang tila patay. Nagdudulot ito ng kapayapaan, nagpapanibago ng espiritu, naglilinis ng puso. Nililinis nito ang mga kaisipan, itinutuwid ang damdamin, muling itinaas ang lahat ng bagay na gumuho ng lihim. Naway ang espiritual na paglaban ng taong ito ay mapalaki. Naway maging matalim ang kanyang pangunawa. At naway madama niya ang iyong pag-ibig na bumabalot sa bawat aspeto ng kanyang buhay tulad ng isang makalangit na yakap. At sa wakas, ibahin ang anyo ng taong ito sa isang buhay na patutuo ng iyong katapatan. Hayaan siyang makita ng kanyang sariling mga mata kung ano ang pinaniniwalaan niya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya.
Naway tuparin ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Igalang ang itinanim at tumugon sa mga isigaw. Hayaan ang mensaheng ito ay hindi lamang isang salita. Maging ito man ay isang espiritual na milyahe, isang watershed, isang pahinga sa di nakikitang mundo. Naway ang pabor na nagsimula ng pumila ay magpakita ng may puwersa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos sa buong mensaheng ito, ngayon ay ikaw na ang susunod na hakbang. Walang nagbabago kung walang desisyon. Walang umuunlad ng walang paggalaw, at ang langit ay tumatawag sa iyo sa mas malalim na pagkakahanay hindi lamang upang tumanggap ng mga sagot, ngunit upang mamuhay bilang isang tao na alam na sila ay nakikita, naalala at pinili ng Diyos. Pagkatapos ay pagnilayan ng ano ang kailangan mong iwanan upang maglakad ng mas magaan. Anong maliliit na pagsunod ang maaari mong gawin araw-araw? Ano nga simple nga disposisyon ang mahimo mo baguhin nga espiritual nga halad tikang yana? Paano mo maihahatid ang presensya ng Diyos sa mga kapaligiran na iyong pinasukan? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ang humuhubog sa kung paano ka namumuhay sa hinaharap. Huwag hayaang mamatay ang salitang ito sa iyong alaala, gawing pagsasanay ito. Ang presensya ng Diyos ay hindi naghahangad ng pagiging perpekto, kundi ng kakayahang magamit. At ikaw ay tinawag na tumutugma sa langit sa maliliit na bagay na magbubunga ng malaki. Kung ang mensaheng ito ay naantig ang iyong puso, nagising sa iyo, o nakahanay sa iyo sa espiritual, nais kong anyayahan ka, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampanilya at sumama sa akin sa layuning ito. Marami pa ring mga salita na nais ilabas ng langit sa iyo at ayaw kong makaligtaan mo ang alinman.